Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 43.5 million pesos na halaga ng iligal na mga sigarilyo na recover sa Davao del Sur. 1.7 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa dalawang lalaki sa Cotabato City. Bilang ng mga walang trabaho noong Setyembre, bumaba ng 3.8%. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iba't ibang undocumented foreign brand ng sigarilyo ang nasabat ng Naval Forces Eastern Mindanao sa katubigang sakop ng Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, kamakailan. Ayon sa mga otoridad, nag-ugat ang operasyon matapos silang makatanggap ng isang sumbong sa isang concerned citizen sa isinasagawang iligal na aktibidad ng isang Jungkong type watercraft sa lugar. Nang matunton ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang isang watercraft na ML Fatima Shakira na pagmamay-ari umano ng nagngangalang Alsamer Jafaar na mula pa sa Lantawan, Basilan. Sakay nito ang dalawang Filipino crew members habang nakuha sa mga ito ang 1,107 boxes of foreign brand cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 43.5 million pesos. Napag-alamang walang proper documentation o illegal ang mga nasabing sigarilyo na mula pa umano sa North Sulawesi, Indonesia. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga nakumpiskang sigarilyo at nakatakda namang kasuhan ang mga nahuli sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act of 2016 in relation to Executive Order No. 245. Kilo-kilong shabu ang nasabat sa dalawang individual sa isinagawang bypass operation sa Sinsuat Avenue, Rosary Heights 10 sa Cotabato City kahapon November 7. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Mimi, 43 anyos, isang magsasaka, at alias Maggie, 39 anyos. Nasamsam sa mga ito ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 250 grams at may standard drug value na 1.7 million pesos. Nasa kustodiya na ng PIDEA Bar ng dalawang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bahagyang bumaba ang mga walang trabaho noong buwan ng Setyembre ayon sa huling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa September Labor Force Survey, bumaba sa 3.8% ang unemployment rate noong Setyembre na mas mababa sa 3.9% na naitala noong Agosto. Katumbas ito ng 1.96 milyon na mga Pilipinong walang trabaho na bahagyang mas mataas sa naitalang 1.89 milyon noong parehong buwan ng nakaraang taon. Habang pumalo naman sa 96.2% ang current employment rate ng bansa o katumbas ng 49.6 million pesos na mga Pilipinong kasalukuyang may trabaho. Nanguna pa rin ang services sector sa pinakamalaking share sa total employment na sinundan ng agricultural sector at industry sector. Samantala, bahagya namang tumaas ang underemployment sa 11.1% kumpara sa 10.7% noong Agosto, ngunit mas mababa ito sa 11.9% na naitala noong Setyembre ng nakaraang taon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.